Hi guys! Praised be Jesus and Mary. So welcome again ulit sa ating kwentong buhay ng mga banal. So ang i-feature naman natin today ay ang kwentong buhay ni Santa Margarita ng Castello. Ayan, request sa atin ni Saint Things. Ngayon, sa mga hindi po nakakaalam dyan, one of my favorite saints po yan, si Santa Margarita ng Castello. Kasi grabe din talaga yung pinagdaanan niya sa life. As in, grabe talaga, pero sa kabila noon talagang minahal niya pa rin ang Panginoon at puro pasasalamat pa rin yung binabanggit niya sa kanyang mga labi, which is, diba, sobrang nakakahanga yun. So, same po nung story po nung kay San Basilio Magno. So, I have here her story po and hinighlight ko yung mga part ng kanyang life na ang gandang i-share, diba? Ang ganda-gandang i-share sa inyong lahat. So, ipinanganak daw si Santa Margarita sa Florence, Italy noong 1287. Siya ay malaking pagkabigo sa kanyang mga magulang dahil siya ay isinilang na bulag, pangit, kuba at may malubhang problema sa mga paa. Ikinahiya siya ng kanyang mga magulang kaya sinabi nila sa mga tao na namatay siya ng siya'y silang. Diba? Pagkapanganak pa lang sa kanya, parang ang sakit no? Yung malaman mo paglaki mo, nung iisip ka na noong baby ka pa lang, ay sinabi na agad ng mga magulang mo sa mga tao na patay ka na, diba? Dahil may kapansanan ka. Diba? Parang hindi nyo ma-imagine na meron palang ganong mga magulang. Sa edad na 6, siya ay ikinulong ng kanyang mga magulang upang hindi siya makita ng mga tao. Tanging ang pari ng parokya ang pinahihintulutang bumisita sa kanya, at yung pari nga na yon na nagturo sa kanya ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ang ating pananampalatayang Katoliko. Noong siya'y 16 na taong gulang, dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang dambana ng mga Franciscano sa Castello dahil sa paniniwala na himalang gagaling daw sa Santa Margarita sa kanyang mga kapansanan sa kanilang paglalakbay. Kaso nung walang nangyaring himala, ay inabandona siya ng kanyang mga magulang at iniwan siya nag-iisa sa kakaibang lungsod. So, sa pangalawang pagkakataon, grabe na naman yung ginawa sa kanya ng kanyang mga parents, no? Alam nyo, nung binabasa ko yung story niya, nung unang-una ko nabasa yung story ni Santa Margarita, nung nabasa ko to talagang napapahinto ako na parang grabe, no? Kasi parang bulag siya, may kapansanan siya, kuba siya, diba? Tapos, inuwanan siya ng magulang niya sa ikakaibang lugar na malayo sa kanila. Iniwan siyang nag-iisa. Ay, may isip na siya nito kasi 16 years old na siya noon. Diba? Pero, grabe. Diba? Ang grabe lang din talaga. Ang mga tao ng Castello ang tumulong kay Margaret. Tinuruan siya ng mga walang tirahan na magmakaawa sa mga pintuan ng iba't ibang tahanan at manglimos upang mabuhay. So, bali yun yung naging way of life niya nung una. Nanlimos siya. Kasi nga, di ba, wala naman siyang pagkukunan ng makakain and more. So, hindi kailanman nagreklamo si Santa Margarita, bagkus lubos pa siyang nagpasalamat sa biyaya ng kanyang buhay. O di ba yun yung sinasabi ko kanina? Napakarami niyang pinagdaanan sa life, pero na hindi maganda ha. Pero walang lumalabas sa bibig niya kundi pasasalamat lang dahil sa kanyang buhay. At nang maglaon ay nakilala niya ang mga kalalakihan at kababaihan ng mga kasapi ng utos ng Dominikano. Nagdasal sila ng sama-sama at nagsagawa ng mabubuting gawa para sa mga nangangailangan. Inanyayahan nila si Margaret o si Santa Margarita na sumama sa kanila sa kanilang ministeryo. Sa kabila ng kanyang pisikal na paghihirap, binisita ni Margaret ang mga bilangguan o mga nakabilanggo sa bilangguan at tinulungan ng mga may sakit at binigyang ginhawa ang mga taong nagdurusa. Diba, ang grabe lang na parang hindi pa siya nakakaahon doon sa pagdurusa niya sa sarili niya dahil sa ginawa sa kanya ng mga magulang, pero ang ginawa pa rin niya sa kanyang kapwa ay binigyang ginhawa pa rin niya yung mga taong
nagdurusa. Yung parang, sobrang bigat din na nararamdaman ko, parang ganun. Pero wala siyang ginawa, kundi pagaanin din or magpagaan din ng kalooban ng mga tao nagdurusa ng mga tao nakapaligid sa kanya. Sinasabing sa kanyang kamatayan, ang buong lungsod ay dumalo sa kanyang libing at isang baldadong batang babae ang gumaling sa pagdaraos ng banal na misa. So habang idinaraos yung banal na misa ng kanyang burol, ay isang baldadong babae daw ang himalang gumaling. Grabe din yung himala na yun. Namatay siya sa edad na 33 at maraming mga taong nagdurusa sa mga sakit sa mata o kalamnan ang nanalangin sa kanya. Ang kapistahan ni Santa Margarita ng Castelo ay tuwing April 13. Siya ay patrona ng mga itinakwil ng lipunan, may mga kapansanan at mga pinagkaitan ng pagmamahal. O yung pinagkaitan ng pagmamahal in general yun ha. Siguro more on family yon, hindi yun sa pinagkaitan ng pagmamahal na yung mahal nyo pero hindi kayo mahal. Charis. So yun, that's her life. Konti pa lang yan sa napakagandang buhay ni Santa Margarita ng Castelo. Alam ko meron movie nito sa YouTube. So if you want to watch it, search na lang sa YouTube as Life of Saint Margaret of Castelo ata yung title. I'm not sure. Pero yon, search na lang yun. Feeling ko lalabas naman dun yun. If gusto nyong malaman pa yung iba't ibang nangyari pa sa buhay ni Santa Margarita. So yon guys, thank you for watching. Bye!